Alright mga brothers, ngayon nakasakay na tayo dito sa bagong motor ng Rusi. Ito ang XDB 175. Ayan, so bago tayo magpatuloy mga brothers, so bago natin patakbuhin ang motor na ito, shoutouts muna sa shop ng pyesa ni Henry Ang. Ayan sir, maraming salamat sa pagpapahiram nitong motorsiklo, no? And by the way, kung naghahanap kayo ng paggawa ng motorsiklo, gusto nyo magpa-customize na motor, especially sa mga classic bikes, ayan, no? Andito po yung shop nila. Ayan, hanapin nyo na lang po sa Google, no? Pin nyo na lang po ang pyesa ni Henry Ang, okay? Para po marating nyo yung mismong shop nila. So ngayon mga brothers, subukan natin itong XDB 175 dahil napanood nyo na yung ating walk around review, no? Alamin na natin yung kanyang performance. Pero ngayon, subukan muna natin siya sa ating first impression. Alright. Okay mga brothers, alam nyo naman pagka first impression, ang una nating inaalam is yung kanyang riding position o riding comfort. As you can see, traffic ngayon dito sa kahabaan ng Quezon City at komportable akong minamaneho ang scooter na ito. Napakaganda niya. Although nakatiptoe ako dahil sobrang lapad ng kanyang upuan. Ang hirap mag-vlog habang nata-traffic. Hindi ako sanay. Ayan. So malapad yung kanyang upuan, pero for me, it gives me some comfort. Grabe, para lang akong nasa sopa. And then for the 5'4" na height, nakaput forward na yung upuan, yung paa ko rito. Ayan, oh. Grabe, komportable. Para lang akong nakaupo sa isang supang malambot. Ayun, yun, ganun ko siya masasabi sa inyo mga brothers. Ayan. At pagka tumatakbo na siya, kahit low speed, napakagaang niya, no? Parang hindi ka nagmamaneho ng isang 175cc na maxi scoot. And also sa arangkada naman, sa low speed, hindi naman siya ganun kalakasan. And also, syempre may kabigatan na to, around 140 ata ito, around 130 something yung kanyang drive weight, no? Syempre may kabigatan na siya, so nako-compromise din yung lakas ng 175, pero for me tama lang. And also hindi naman deal breaker yon mga brothers, kasi kung naghanap ka ng ganitong scooter, ang hinahanap mo rito is comfort habang ikaw ay nagmamaneho. Ayan, pero maliksi siya. Ayan ang aking first impression. And also yung kanyang sitting position, the best, no? Yung kanyang riding position, the best. At secondly, ganda ng ano niya, dashboard niya dito, no? Kitang-kita mo yung windshield. Itong TFT display mo, napaka-premium dito. Dito pa lang sold na ako. Tapos vibration sa low speed mga brothers, merong konting-konti lang talaga, no? And para sa akin, typical ito sa isang scooter, no? Wala naman talagang katulad ng sobrang vibrate, hindi naman siya ganoon. So first impression, okay tayo, pasado, no? Para sa akin talagang ito yung scooter na gusto mong mag long ride. Ayan. And also kung city ride mo siya gagamitin, okay din, komportable pa rin kasi hindi siya mabigat dalhin. Yun lang, pag binababa ko pa ako kasi maiksi lang ako, medyo mahirap nga lang, so alalay na lang kayo dyan. Alright mga brothers, pag-usapan naman natin ngayon ang kanyang acceleration, no? So far hindi tayo makakapag-accelerate dito ng ganun nakatagal dahil nga alam niyo naman traffic ngayon, and also walang masyadong open space area dito sa area na sa Sir Henry. So yeah, tulad ngayon, papanik ngayon mga brothers, tingnan natin. Ayan, napapansin ko pag papanik siya, medyo may galit na konti yung makina. Ayan, syempre mabigat na rin itong motor, tapos dumagdag pa tayo for the 52 kg. Ayan, sexy pa rin. Kasi dito, ito, highway to. Subukan natin irangkada yung motor. Ito, pwede. O, so ayan, oh. Uy, lakas Grabe. Ayan, oh. Alright, ah. Okay, busina, pero yung arangkada niya, na-impress ako mga brothers, Para kasing pag naka low speed siya, kala mo struggle yung makina, pero pag binigyan mo ng gasolina, yung gusto mong ibigay, puta bibigay niya, okay Nakaka-impress tong motor na to. Ayos na ayos. So nasa acceleration tayo, chine-check ko rin dito yung vibration din. Yan, sabi ko nga kanina, smooth siya. So wala akong masabi, do not enter daw. So dito tayo. Ayan, meron siyang lakas. Maganda yung torque niya, for 11 Nm of torque, as I remember. Ayos to. Ayan, di ba? Galing. So pagka halimbawa mag-overtake ako, madali lang din. Ayan, di ba? Ang bilis. So
So yeah, for the acceleration test, approved na naman itong XDV175 ng Rusi mga brothers. Dahil pinabibilib dahil ang lakas ng torque niya, matorque siya, no? Pero hindi naman sobrang torque, no? Pero yung, nandun yung torque niya, yun. Siguro pag ito pinalitan mo ng muffler mga brothers, ganda manunog nito. Kaya tinitignan nga tayo ng mga tao dito dahil nga iba yung klase motor. So ngayon test natin pag traffic. Maganda pa siya sa singitan. Okay, magaang lang, so madali mong maneuver, no? So sabay natin sa mga brothers on the wheels natin, Food Panda tsaka Grab. Ito makikipot yung motor nito, ano ba to? Mio. Oh. Tapos ano ba to? Honda Wave pa to. Oh, madalang sa singitan yan. Tingnan natin kung makakasabay tayo singitan dito. Oh, ayos, oh, pwede lumalaban. Up, alanganin. Yeah, for the acceleration test, ayos na ayos ito and napaka-smooth niya, no? May vibration, napaka-konti lang naman and also hindi naman siya big deal para sa akin. Ayan, ngayon naman traffic test tayo. So siguro sa traffic test, kung gagamitin nyo itong pang Grab, pang deliver courier, angkas, no? No, sa syudad, no? Or sa iba nyo gagamitin, dito kayo sa syudad, di kayo mapapagod dito sa isang to. Ang ganda talaga ng seating na niya, seat niya, oh. Yung upholstery pa lang, premium na. Oh, and then naman mga brothers, subukan na natin yung kanyang mga cornering. Ayan, mga cornering, ang dami talaga, no? Yung cornering ng XDV. Ayan, enjoy ako dito kahit pabalik-balik lang tayo, Although wala rito mga zigzag, pero to, katulad nito, palikuto. Magaang, okay, Ayan, dito maganda dito, So, acceleration natin. Ayan, full throttle natin. Ang lakas, makukumpara ko siya sa KPB, mas malakas pa siya doon. Sa bagay 175 to Pero yung hinahanap kong lakas na isang 175 scooter o 150, meron tong motor na to. So hindi kayo mapapahiya. So ngayon, cornering tayo. Well, for me, napakagaang niya pag tumatakbo na. Hindi ko na-expect yun. Ayan, napakagaang niya. May konting bigat, pero konting-konti lang. Dali niya rin pasinurin, kikembot mo lang konti yung katawan mo, susunod na yung scooter. Ayan, so hindi ka na masyado mag-e-effort, diba? Yun lang, mapapansin ko, pag low speed, parang struggle lang ng konti yung makina. Pero pag pinarangkada mo, bibigay niya talaga. Tulad ngayon, rangkada natin. Pwede naman tayo rito mag-overtake dahil broken lane naman yan, diba? Hindi naman tayo kamote. Subukan natin. Ayan, bilis, Alright! Cornering ito, siguro sa kurbada, maganda to. Pero dito pa lang pag ililiko nyo ng kanto by kanto, ganda niya lumiko Okay to wala akong mahanap sa kanya na kulang sa motor na to Ito, low speed, singit. Diba? Ayos ayaw mabante. Lakas arangkada tapos dito, ikot tayo ulit. Ayan, liko natin siya ng mabagal na mabagal. Tignan nga natin kung mahirap. Hindi, madali lang. Ayan So, ayun Yeah, ang ganda, sarap niya Ayan, higa-higa natin ngayon. Ganda ng maneuverability ng motor na to. Parang mga brothers, makukumpara ko siya kung napanood nyo yung review ko sa SYM JetX. Ganun siya. No, pero malapad pa to sa JetX, grabe. Para akala ko nga to, pagkakamalamang 250 to o 300 tong scooter na to. Pero 175 lang siya mga brothers. Pero ganun pa man, no? Pag ito talagang inapprove, no? So by the way mga brothers, etong motor na to, hindi natin alam kung kailan ilalabas ng Rusi. No? At under by approval daw ito. So ibig sabihin, pwedeng i-approve, pwedeng hindi. So ito mga brother is test unit, no? Demo unit ito, no? At sabi sa atin ni Sir Henry, ito pinahiram sa kanya. Ayan. So again, maraming salamat dahil pinagkatiwalaan tayo ni Sir Henry ang ating brothers on the wheels, no? Matagal na rin kasi natin kakilala si Sir. Ayan, liliko tayo. Kaso mabagal lang Hindi natin mapil ng talagang yung bumabanking na ganon. Lakas ng ilaw nyo. May araw pa pero lakas na ng ilaw niya. Yeah, traffic na naman. First time ko mag-test ride dito sa QZ. Ayan subukan natin umapila. Di ba? Ayan, di ko natin dito. Ayun di ba? Okay. So sa mga city ride, tapos kaliwa natin dito. Banking natin. Higang-higa. Alright, hanggang niya. Hindi siya yung lumalaban pag nililiko mo.
So sa cornering mga brothers, approve ako sa motor na ito. Ang preno nito is a combi brake system po siya. Meron siyang disc brake sa harap at meron siyang disc brake sa likod, no? So ang hindi po kinuha variant ng Rusi is yung ABS. Ang kinuha nilang variant sa Longhia is itong CBS, which is combination braking system. Okay? So ngayon, i-check natin yung motor sa preno. Ayan. Sa usual, ang inuuna natin dito is yung kanyang likod. Ayan. So preno natin. So combi brake ito, may sasama sa unahan. Preno natin. Lakas combi brake kasi. Paunahin muna natin yung sasakyan sa likod natin at baka mainis natin. Ayan. So malakas yung preno niya. Dito, pag inano ko itong preno sa likod, sumasama yung harap. Ang ganda niya naman preno. So maasahan nyo to, minsan halimbawa nagse-cellphone kayo habang nabiyahe kayo, yun, pero ito na maganda. Ayan, ayan, although may slide sa likod, which is normally lang naman dahil sinasagad natin yung preno, and also naka dual sports ito, at pangalawa basa rin yung kalye. Ayan, nag-slide siya. So ngayon naman, preno natin sa unahan. Oops, may slide, which is okay lang dahil naka dual sports. Isa pa. Ayan, may slide na siya dito sa unahan. Pero for me, it's alright. No, dahil nga naka dual sports ito. And isa pa, dito natin anuhin. Ngayon naman wala naman, pero hindi ko naman masyadong binangag yung preno sa unahan, no? Pero subukan na natin na sabay para magkaalamanan na mga brothers. Patakbuhin natin ng around 30. Ayan, may slide talaga. Pero yung preno, ang lakas niya, grabe. Naiipitan ako ng betlog dahil ang kapit ng kanyang upuan. Ayan. Ayan, konti lang may ano dito sa likod. Pero yung preno, ang lakas. No, I think yung yung lakas ng preno niya isa hindi masabayan yung gulong, no? Yan, tingnan nga natin yung gulong. Ayan, naka-kill switch side stand yan. Ayan, siguro pwede pa rin palitan ng performance tire. Yan, pero sa akin sold na ako dito sa gulong niya, no? Ganda niya, Ma'am Reno. Ang lakas. So sa mga biglaan, mag-i-slide yung motor pero nakokontrol nyo naman. Ayan, ayan, makokontrol nyo naman kasi yung slide niya naman konti lang pagkapatigil na talaga yung motorsiklo. Hindi naman talaga pagka binangag nyo yung preno mag-i-slide siya kagad. Hindi po ganon. So for me, okay yung preno sa akin. May konting slide lang sa harap at likod. Ayan mga brothers. Okay? So ngayon naman, suspension check. Dahil kanina ko pa to gustong i-discuss sa inyo. So ngayon, wala tayong madadaan ng off-road dahil wala namang off-road dito at sayang, di ba? Kung may off-road lang, talagang mapapaano natin. Pero ngayon, maano nyo para tayo nangungabayo dito. Ang smooth ng suspension niya, lalong-lalo dito sa unahan, and also naka-upside down fork dito mga brothers. Dito sa likod, okay naman, no? And also yung kapal ng foaming sumasabay din, kaya napaka-smooth nitong motor na to. Wala akong maramdamang stiff sa kanya, no? Maganda yung chemistry play ng suspension nito. No, maganda magsagutan yung suspension niya dito sa harap, which is itong inverted fork, and also dito sa likod na dual shock. Oh, ang ganda ng ng busina, parang auto lang. Ngayon suspension, yeah, ang ganda. Alog-alogin natin. Tayo sa motor. Ayan, tapos baba natin. Ayan, ganda. Mas smooth siya. May mga humps doon mga brothers. Doon natin siya susubukan din. Pero dito sa city ride o sa mga concrete road, wala kayong problema. Siyempre malalaman nyo talaga yung full performance ng suspension nito pag dinaan nyo sa off-road. No, wala tayong makitang off-road ayoko naman lumayo, baka maligaw ako, hindi ako makabalik doon sa shop. So dito lang talaga ako. Alright, ang maganda lang dito mga brothers, na-check natin sa traffic situation itong motorsiklo. Yun naman yung kagandahan. Ayan, gusto mo talaga umarangkada agad, pwede. Tulin tsaka ang ganda ng niya, free wheel niya Hindi ganun kalakas yung engine brake niya sa likod. Tama lang, ang ganda ng free wheel. Ito yung gusto ko sa isang scooter. Ayan alright. Tsaka mo talagang galit yung makina diba? Smooth. Ang
ganda talaga. Suspension niya pa lang. Ito, kurbada oh. Di mahirap pasunurin. Sakto lang. Smooth. Kumbaga nga sa inuming alak, suwabe. Nailang ako sa top box, parang may sasakyan sa likod ko. Pero balik natin siya. Alright. Yung inaanap kong hams, nandito pala, nalagpasan natin. Eto, kurbada mga brothers oh. Oh. Ayan, higaan natin yung motor. Tapos accelerate natin. Lakas! Alright. Labing lakas ng motor na to. Kahit hindi siya 4 valves mga brother, para siyang naka 4 valves. Ayan. Alam ko 2 valves lang to eh. Alam niyo naman si Rusi, hindi nagbibigay ng specs eh. Pero as sabi ko nga, alam ko ano siya eh, 2 valves lang eh. Kasi parehas lang sila ng long hiya. So ngayon naka ano pa rin tayo, sa suspension check pa rin tayo. Pinasok na natin ulit yung kurbada doon. Preno bigla. Pwede. Tsaka ilaw malakas. Naka projector lamp na pala ito mga brothers. Pero kahit daan mo ng hams to, swabe to. Ayun may lubak oh. Oh, ayan oh, swabe lang. Kasi nga yung lapad ng upuan niya, nandun eh, ganda eh. Ganda ng arangkada talaga ng motor na to. Wala akong masay. I think for me, para sa akin, wala naman kasi perfectong motor. Pero yung hinahanap ko sa isang maxi scoot na dual sports, nandito eh, nasa motor na ito eh. Kaya, yeah, ang ganda niya. Alright mga brothers, natapos na natin i-check ang suspension setup nitong motor na to. For the recommendation na tayo, for me marirecommend ko yung motor na ito kung naghahanap ka na isang adventure na scooter. Yung gusto mo lang piga-piga ng gasolina. And kung gagamitin mo naman pang service, pwede rin. Kasi nga, komportable siya maninuhin kahit malaki siya. No? Kahit malaki yung kanyang body structure, okay siya. Ayun, kita nyo naman nasisingit ko, hindi ako na-hesitate isingit ang isang to. Ayan, hindi ako naiilang. Makipot lang naman siya, no? Ayan, no? Talagang bagay din sa city ride. And also sa long ride, dun mo maaasahan ito. No? Pero mga brother, hindi siya pan-trail, hindi naman siya nakarim eh. No? Pwede siya off-road. Pero syempre, daan-daan lang dahil nakamagsi to eh. No, pero yun nga, sabi ko nga, dahil naka dual sports to, pwede to. Tsaka yung feels na isang adventure scooter, nasa kanya eh. Ayan, so ito marirecommend ko talaga, lalo na kung baguhan ka lang, bawa galing ka sa 125cc, gusto mong mag-upgrade na, pwede sa itong motor na to. Ayan, doon ko siya marirecommend. Ano? And also sa mga budgetarian nga natin dyan, na nagbabalak maglabas ng isang dual sports scooter, aba hindi kayo mapapaya. Actually hindi naman talaga galing kay Rusi, hindi naman talaga kay Rusi to, kay Long Hiya to. Kaya siyempre yung Long Hiya Motors, alam na natin maglabas yun, no? Solid talaga, kita nyo naman yung RFI, diba? And also for the price na around 90,000 to 105, yun na siya maglalaro, hindi ka natalo, diba? Kesa bibili ka ng mga big 4 brand na around 160, 170, diba? Ang laki ng masisave mo, diba? And also alam nyo naman, pagdating sa motor, magkakatalo pa rin niya sa inyong patakbo and also sa inyong maintenance. Ayun, no? Eh, hindi naman lagi yan nasa brand din. Although meron din naman. Pero kung sa tamang pagmimintina, tamang papatakbo, tatagal po ang iyong motorsiklo kahit saang brand pa yan o kahit saang made pa yan. So, yun po yung masasabi ko doon. Okay, mga brothers? I hope mga brothers, nagustuhan niyo yung ating test ride review dito sa XDB 175 ng Rusi. Ayan, napakaganda, no? So, hindi natin alam kung kailan ilalabas ang motor na ito. Alright mga brothers, ayan. So mga brothers, huwag niyo pong kakalimutan i-share ang ating episode dito sa Facebook para po maraming makaalam, no, na mga brothers on the wheels natin na nagbabaka sakali maganap ng ganitong klaseng motorsiklo. And yet sabi ko nga, hindi pa natin alam kung ilalabas ba ito ni Rusi dahil under approval pa ito, no? So 50-50 pa ito mga brothers, pwedeng ilabas, pwedeng hindi, pero syempre dapat ilabas nila para maraming masaya. Okay, yan, kaya Rusi baka naman. Alright, so ayan, share nyo mga brothers, and also mag-follow na rin kayo sa ating page. Yan, and also mag-comment na rin kayo kung ano masasabi nyo sa motor na ito, diba? Kung sulit ba siya, kung sakaling magkaroon na ng presyo ng around 95 to 105,000 pesos. And also alam nyo naman, magpresyo si Rusi, mababa lang naman, diba? Ayan, and also kung nasa YouTube ka nanonood mga brothers, mag-subscribe na kayo! Dahil marami pa tayong ite-test ride na motor dahil dumadayo na ako ngayon. Ayan. Hintayin nyo naman, malakas kayo sa akin, dinayo ko pa ito, Olonga po hanggang dito sa Quezon City. Para malaman lang kung ano ba talaga ang natatagong lakas at performance nitong motor na ito.
Alright, saan na ba ako? Nililigaw ako.